Sa loob ng libu-libong taon, gumawa ang mga tao ng mga lugar upang alalahanin ang mga yumao. May mga kulturang nagtayo ng malalaking batong libingan, ang iba naman ay naghukay sa mga bundok, habang ang iba ay tinakpan ang buong burol ng mga krus, mausoleo at tahimik na pasilyo. Pero may ilang sementeryo na tila higit pa sa karaniwang lugar ng libingan. Hindi lamang sila mga lugar kung saan inililibing ang mga yumao. Para silang mga lungsod sa loob ng mga lungsod, mga sagradong kagubatan, mga bundok na puno ng puntod, malalawak na necropolis o mga lugar kung saan bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ang kamatayan. Ang ilan ay kahanga-hanga dahil sa laki nito. Ang iba naman ay dahil sa mga alamat na nakapaligid sa kanila. At mayroon ding mga lugar na nakakagulat dahil ipinapakita nila ang isang paraan ng pag-unawa sa kamatayan na halos imposibleng maintindihan ng isang taong nasa labas ng kanilang kultura. Sa video na ito, tuklasin natin ang 10 pinakamahiwagang sementeryo sa mundo. Mga lugar na itinayo upang alalahanin ang mga yumao, pero habang lumilipas ang panahon, naging mas misteryoso at nakakabagabag ang mga ito. Pero bago natin simulan yan, shoutout muna sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin, kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. At kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago naming video. Highgate Cemetery, United Kingdom. Sa isang burol sa hilagang London, napapalibutan ng matatandang puno ng oak at mga daanang natatakpan ng mga halamang gumagapang, matatagpuan ang isa sa mga pinaka-nakakabagabag na sementeryo sa mundo. Binuksan ng Highgate Cemetery noong 1839 bilang bahagi ng tinatawag na Magnificent Seven, isang grupo ng malalaking necropolis na itinayo upang mabawasan ang siksikan sa mga sementeryo ng mga simbahan sa London. Dahil sa mga libingang estilong Egyptian, mga catacomb, at mga daanang napapalibutan ng mga puno ng cedar, naging isa ito sa pinakaimportanteng lugar para sa mga taong naghahanap ng marangal na huling hantungan. Pero habang lumilipas ang panahon, napabayaan ang Highgate, unti-unting sinakop ng mga halaman ang buong lugar. Naging tahanan ng mga fox ang ilang crypt, at pagkatapos nagsimula ang mga kwento at mga bulong-bulungan. Noong huling bahagi ng 1960, may ilang residente na nagsabing nakakita sila ng isang madilim na figura na may pulang mga mata na gumagala sa pagitan ng mga puntod. Tinawag ng mga pahayagan ang nilalang na ito na Highgate Vampire. Noong March 13, 1970, matapos ang isang programa sa telebisyon tungkol sa misteryo, napakaraming taga-London ang pumasok sa sementeryo na may dalang mga improvised na tulos. May mga puntod na tila nilapastangan at isang bangkay ang natagpo ang may tulos na nakabaon sa dibdib. Walang nakahuli sa sinasabing vampira at hanggang ngayon wala ring lubusang nakapagpaliwanag kung ano talaga ang nangyari noong mga gabing iyon. Chacarita Cemetery, Argentina. Noong 1871, sinalanta ng yellow fever ang Buenos Aires sa loob lamang ng ilang linggo. Bumagsak ang sistema ng lungsod, nagsimulang magtambak ang mga kabaong sa mga lansangan, kaya napilitan ang mga autoridad na gumawa ng isang desperadong hakbang. Nagtayo sila ng bagong sementeryo sa napakaikling panahon sa dating lupain ng mga Jesuit sa kanlurang bahagi ng lungsod. Upang madala ang mga bangkay, inayos ang mga ito sa kahabaan ng humigit kumulang 6 na kilometro ng railway at sa loob lamang ng 2 araw, halos 600 katawan ang nailibing. Sa kasalukuyan, umaabot sa 97 na ektarya ang lawak ng Chacarita Cemetery. Ito ang pinakamalaking sementeryo sa Buenos Aires. Sa ilalim ng lupa ay may 9 na underground gallery na naglalaman ng humigit kumulang 40,000 na libingan, isang buong lungsod na nakatago sa ilalim ng isa pang lungsod. Dito mismo sa mga gallery na ito, noong panahon ng huling diktadurang militar sa Argentina, may mga kamag-anak ng mga taong nawala na nakapansin ng mga kahina-hinalang bagay sa mga paglilibing. May mga bangkay na inilibing ng walang pangalan, walang record at walang anumang bakas kung sino sila. Ang ilan ay hindi na kailanman natagpuan. Ang kanilang mga labi ay napunta sa pangkalahatang ossuary, isang lugar kung saan pinagsasama-sama ang mga labi ng mga yumao bago pa man sila maangkin o makilala ng kanilang mga pamilya. Okunoin Cemetery, Japan. Sa tuktok ng Mount Koya, napapalibutan ng matatandang puno ng cedar at mga puntod na nababalutan ng lumot, matatagpuan ang pinakamalaking sementeryo sa Japan. Mahigit 200,000 na libingan ang nakahanay sa halos 2 kilometrong daan patungo sa puso ng Okunoin. Pero hindi ang laki o edad nito ang tunay na nagpapahiwaga sa lugar, kundi ang taong naghihintay sa dulo ng daan.
Doon nakahimlay si Kobo Daishi, ang mongheng nagtatag ng Shingon Buddhism sa Japan noong ika-9 na siglo. Ayon sa tradisyong pinangalagaan ng mga tagasunod sa loob ng mahigit 1,200 taon, hindi raw talaga namatay si Kobo Daishi. Sa halip, pumasok umano siya sa isang walang hanggang meditation noong taong 835 at hanggang ngayon ay naghihintay sa pagdating ng Buddha ng hinaharap. 2 beses bawat araw, naghahatid ang mga monghe ng pagkain sa kanya sa pamamagitan ng isang solemne at tahimik na prosesyon. Isang tradisyong sinasabing hindi naputol sa loob ng napakahabang panahon. Noong taong 929, ang unang monghe na nagbukas sa mausoleum ay sinasabing nakita si Kobo Daishi na mahaba na ang buhok at balbas at tila nagbago na rin ang kanyang damit. Mula noon, hindi na muling binuksan ang pintuan para sa sinuman. Sa Hall of Lamps na nagbabantay sa kanyang puntod, mahigit 10,000 parol ang patuloy na nagliliwanag. At ayon sa tradisyon, 2 sa mga ito ay patuloy na nagliliwanag mula pa noong ika-10 siglo. Mount of Olives Cemetery, Israel. Sa tapat ng Old City ng Jerusalem, sa kabilang bahagi ng Kidron Valley, matatagpuan ang isa sa pinakaimportanteng dalisdis sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang sementeryo sa Mount of Olives ay ginagamit na sa loob ng humigit kumulang 3,000 taon, mula pa noong panahon ng First Temple. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 150,000 na libingan ang naroroon. Ito ang itinuturing na pinakamatandang sementeryo sa mundo na patuloy na ginagamit. Pero hindi lamang ang edad nito ang dahilan kung bakit ito misteryoso, kundi ang inaasahang mangyayari rito. Ayon sa propesiya sa Book of Zechariah, kapag dumating ang Mesiyas, ilalapat umano niya ang kanyang mga paa sa bundok na ito. Hahatiin ang lupa sa 2 at ang mga yumao na nakalibing sa mga dalisdis nito ang sinasabing unang babangon. Dahil sa paniniwalang ito, naging isa sa pinakahinahangad na lugar para sa libingan ang lugar na ito sa loob ng maraming siglo. May ilang pamilya pa nga na nagbabayad ng hanggang $150,000 para sa isang puntod dito. Dahil ayon sa kanilang paniniwala, gusto ng lahat na maging kabilang sa mga unang babangon. Sa pagitan ng 1948 at 1967, habang nasa ilalim ng kontrol ng Jordan ang lugar, humigit kumulang 30,000 na lapida ang winasak. Ang ilan sa mga ito ay ginamit bilang mga paving stone para sa mga kampo militar at maging sa isang hotel. Gayunpaman, nakaligtas ang sementeryo sa mga imperyo, digmaan, at pagkasira dulot ng paglipas ng maraming siglo. Mga propeta, hari, at mga punong ministro ang nakahimlay dito. Toraja Cemeteries, Indonesia. Sa bulubunduking bahagi ng Sulawesi, Indonesia, matatagpuan ang isang rehiyon na tinatawag na Tanah Toraja o lupain ng mga Toraja. Dito, iba ang pananaw ng mga tao tungkol sa hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Para sa komunidad na ito na may humigit kumulang 1,000,000 tao, ang kamatayan ay hindi itinuturing na isang biglaang pangyayari. Sa halip, isa itong mabagal at mahabang proseso. Kapag may isang taong namatay, nananatili ang kanyang katawan sa loob ng kanilang tahanan. Iniimbalsa mo ito at nananatiling kasama ng pamilya ng ilang buwan o minsan ay ilang taon habang nag-iipon ang pamilya ng sapat na pera para sa isang funeral ceremony. Sa panahong yon, kinakausap nila ang yumao, pinapakain, at itinuturing na may sakit lamang, hindi pa ganap na patay. Pero tuwing Agosto, ipinapakita ng Tanah Toraja ang isa sa pinakanakakagulat nitong tradisyon. Sa panahon ng Manene ceremony, binubuksan ng mga pamilya ang mga puntod at inilalabas ang kanilang mga yumao. Nililinis nila ang mga labi, pinapalitan ang kanilang mga damit, at minsan ay inaalayan pa sila ng sigarilyo. Pagkatapos, inilalakad nila ang kanilang mga yumao sa paligid ng kanilang komunidad, kadalasan ay sumusunod sa tuwid ng mga linya. Pagkatapos ng seremonya, ibinabalik sila sa kanilang lugar at muling isinasara ang puntod, hanggang sa dumating ang susunod na pagkakataon. Dargavs, Russia. Sa Caucasus Mountains, matapos ang halos 3 oras na paglalakbay sa mga nakakasilaw at mapanganib na kalsada, matatagpuan ang isang lugar na sa unang tingin ay parang abandonadong medieval village. May humigit kumulang 70 maliliit na gusaling bato na may mga bubong na hugis kono na nakakalat sa gilid ng bundok, pero wala itong mga pintuan. Sa halip, mayroon lamang maliliit na butas na sapat ang laki para maipasok ang isang katawan. Ang mukhang isang nayon ay isang malawak na sementeryo pala.
Noong panahon ng mga epidemya ng salot na sumalanta sa rehiyon noong ika-15 at ika-16 na siglo, kusang pumapasok ang mga may sakit sa mga crypt na ito upang hindi mahawahan ang kanilang mga pamilya. Umaasa lamang sila sa kaunting pagkain na iniiwan sa labas ng kanilang mga puntod. Kapag namatay sila, nananatili ang kanilang mga katawan sa loob. Marami sa mga labi ay naroon pa rin hanggang ngayon, natural na natuyo at naging parang mummy dahil sa tuyong hangin ng bundok, at ang ilan ay natagpuan pa ring suot ang kanilang mga damit. Pero may isa pang detalye na higit na nagpapaisip sa mga archaeologist. Ilang katawan ang inilibing sa mga kabaong na hugis bangka at sa tabi ng isa sa mga ito ay natagpuan ang isang sagwan. Ang kakaiba? Walang ilog na maaaring paglayaran malapit sa Dargavs. Pinaniniwalaan na maaaring inisip ng sinaunang mga Osetyan ang pagpunta sa kabilang buhay bilang isang paglalakbay sa tubig. Pero walang nakatitiyak kung saan nila pinaniniwalaang patungo ang paglalakbay na iyon. Wadi al-Salam, Iraq. Sa Najaf, isa sa mga pinakabanal na lungsod sa Iraq, matatagpuan ang Wadi al-Salam na nangangahulugang lambak ng kapayapaan. Sa unang tingin, para itong walang katapusang lungsod na gawa sa bato, ladrilyo at alikabok. Pero ang bawat maliit na gusali at bawat makitid na daanan ay bahagi ng isa sa pinakamalalaking sementeryo sa mundo. Mahalaga ang lugar na ito dahil sa shrine ni Imam Ali, isang mahalagang personalidad sa Shia Islam. Dahil dito, sa loob ng maraming siglo, libu-libong pamilya ang nagnanais na ilibing ang kanilang mga yumao rito, umaasang makakapagpahinga sila malapit sa isang lugar na itinuturing na sagrado. Ang resulta ay isang napakalawak na necropolis kung saan ang mga puntod ay umaabot hanggang sa abot ng tanaw. Mahirap tingnan ang mga aerial images nito nang hindi mapapaisip na tila nagsanib na ang lungsod ng mga buhay at lungsod ng mga yumao sa iisang tanawin. Chichicastenango Cemetery, Guatemala. Sa kabundukan ng Guatemala, ang mga Kaiche people ng Chichicastenango ay may isa sa mga pinakanatatanging pananaw tungkol sa kamatayan. Ang kanilang sementeryo na nakatayo sa isang burol ay hindi puti o kulay abo. Ito ay puno ng turquoise, dilaw, rosas at mapusyaw na asul, at bawat kulay ay may sariling kahulugan. Puti para sa mga ama, turquoise para sa mga ina, dilaw para sa mga lolo, rosas para sa mga batang babae, at mapusyaw na asul para sa mga bata. Pero hindi lamang ang makukulay na puntod ang nagpapaiba sa lugar na ito. Ang tunay na kakaiba ay ang mga seremonyang ginagawa sa loob nito. Ang mga syaman ay nagsasagawa ng mga panalangin gamit ang apoy, insenso at alak bilang paraan upang paglapitin at pagkasunduin ang mga buhay at ang mga yumao. Sa loob ng sementeryo ay mayroon ding mga altar na gawa sa metal mesh na iniaalay sa araw, buwan at mga bituin. Sa gabi bago ang araw ng mga patay, natutulog ang ilang kabataan ng nayon sa gitna ng mga puntod. Ginagawa nila ito upang ipakita na hindi sila natatakot sa mga taong wala na rito. Dito, ang kamatayan ay hindi lamang ipinagluluksa. Ito ay ipinipinta. Necropolis of Glasgow, United Kingdom. Binuksan noong 1833 sa tabi ng Glasgow Cathedral, ang necropolis ay dinisenyo na may isang kakaibang katangian na hindi alam ng karamihan sa mga bisita. Kasama sa orihinal na plano ang malalawak na katakom sa ilalim ng burol na maaring pasukin sa pamamagitan lamang ng isang daanan. Isang pasukang madaling bantayan upang maprotektahan ang mga bangkay laban sa mga body snatcher, mga taong naghuhukay ng mga puntod at nagbebenta ng mga bangkay sa mga medical school. Noong 1832, ginawang legal ng Anatomy Act ang paggamit ng mga bangkay para sa medical research. Dahil dito, unti-unting nawala ang mga grave robber. Pero ang pinakakakaibang kwento tungkol sa lugar na ito ay nagsimula noong 1954. Nakatanggap ang pulisya ng Glasgow ng ulat tungkol sa kaguluhan sa loob ng sementeryo. Pagdating nila, nakita nila ang daan-daang batang nasa edad 4 hanggang 14 na gumagala sa pagitan ng mga puntod. May dala silang mga sandata, tulos, at mga palakol na sila mismo ang gumawa. May kasama pa silang mga aso. May hinahanap sila, ang tinatawag na Vampire of the Gorbals. Wala silang natagpuan, pero umabot sa puntong naging malaking issue ang takot ng mga bata hanggang sa parliament. At kalaunan, nagresulta ito sa isang batas na hanggang ngayon ay nagbabawal sa pagbebenta ng ilang horror comics sa mga menor de edad sa United Kingdom.
Recoleta Cemetery, Argentina. Sa Buenos Aires, binuksan ang Recoleta Cemetery noong 1822 at sa paglipas ng panahon ay naging pangunahing sementeryo ng mga piling pamilya ng Argentina. Ang mga daanan nito ay napapalibutan ng mga family mausoleum, eskultura, stained glass windows, at mga puntod na parang maliliit na pribadong kapilya. Dito nakahimlay ang mga dating pangulo, manunulat, military figures, at ilan sa mga pinakamaimpluwensyang pamilya sa bansa. Pero isa sa mga pinakakilalang puntod dito ay ang kay Rufina Cambaceres, isang 19 years old na babae na biglang namatay noong 1902, mismong araw ng kanyang kaarawan. Mula noon, napalibutan ng nakakabagabag na alamat ang kanyang kwento. Ayon sa kwento, may mga kakaibang palatandaan na nakita matapos siyang mailibing. May nagsabing tila may mga bakas sa kanyang kabaong na parabang nagising siya sa loob ng mausoleum at sinubukang makalabas. Walang malinaw na ebidensyang nagpapatunay na totoong nangyari iyon. Pero nanatiling bahagi ng alamat ng Recoleta ang kwento. Nagtayo ang kanyang ina ng isang puntod para kay Rufina, na may eskultura nito na nakatayo sa tabi ng isang pinto habang ang kanyang kamay ay malapit sa doorknob. Ang imaheng iyon, na parabang anumang oras ay lalabas siya mula sa sarili niyang mausoleum, ang dahilan kung bakit naging isa sa mga pinakamisteryosong lugar sa Recoleta ang kanyang puntod. Sa huli, ipinapakita ng mga sementeryong ito na hindi pare-pareho ang paraan ng pag-unawa ng mga tao sa kamatayan. Sa ilang lugar, ang sementeryo ay nagiging isang lungsod ng mga mausoleum. Sa iba naman, isa itong sagradong kagubatan, isang bundok na puno ng mga puntod, isang makulay na burol o isang nayon na itinayo para sa mga yumao. Bawat isa ay may sariling paraan ng pag-alala, pagkatakot o pag-aalaga sa mga taong wala na sa mundong ito. At marahil iyon ang dahilan kung bakit tila napakamisteryoso ng mga lugar na ito. Dahil hindi lamang nila ipinapakita ang katapusan ng buhay. Ipinapakita rin nila kung paano sinusubukan ng bawat kultura na unawain at bigyang kahulugan ang kamatayan. Ang ilan ay kahanga-hanga dahil sa laki, ang iba ay dahil sa mga alamat. Mayroon ding mga nakakaengganyo dahil sa kanilang mga ritual, kasaysayan o sa kakaibang pakiramdam na tila tumigil ang panahon sa pagitan ng mga puntod. May alam ba kayong iba pang misteryosong sementeryo? Anong sementeryo ang sa tingin ninyo ay dapat mapasama sa listahang ito? I-comment ninyo sa ibaba. At kung gusto ninyong makakita pa ng mga kakaiba at natatanging lugar sa mundo, mag-subscribe sa Noel Polo TV